Hi guys, welcome back once again. Advice for the days is ang nagsasagawa ng mga mabubuting salita o aral ni Jesus Christ ay may malaking gantimpala sa ating Diyos Ama. Ganito po yan kapag once na nagpipreach tayo, nag-a-advise tayo, nagpapahayag tayo ng mga mabubuting salita na galing sa ating Diyos Anak na si Jesus Christ, ay tsak na tsak may gantimpala sa ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Ganito po yan Kasi nagtuturo tayo sa mga tao na alam natin naliligaw na landas o nag-advise o napipreach tayo, nagpapayag tayo ng mga salita ng Diyos Anak na si Jesus Christ, natutulungan natin yung kapwa-tao natin magbago. Nalalaman nila yung tama at mali at yung dapat nilang hindi gawin. Kumbaga, habang tayo nagsasalita sa social media, tutulungan din natin kapwa-tao natin magbago para alam nila yung mga dapat nilang gawin ay mali pala yung ginagawa ko, ay tama pala yung ginagawa o ina-advise ng isang content creator dito sa social media. So, ganun na lang pong gagampanan natin. Kung binigyan po tayo ng kalooban ng Diyos na mag-advise o magpahayag ng mga mabubuting salita na gawain ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ, pahayag po natin yon. Pag naging mabuti kang nagpapahayag sa ating kapwa-tao, tinuturuan natin silang maging mabuti at para hindi maligaw ng landas. So, gagawa lang po tayo ng ikabubuti ng kapwa-tao natin. Huwag po tayong gumawa ng ikakasama nila. Parati tayong tumulong, rumespeto, magmahalan, magbigayan, magtulungan, at higit sa lahat, tumulong sa magulang at patatagin mo at pananalig mo sa ating tatlong Diyos, sa Diyos Ama, Diyos Anak na si Jesus Christ, at Diyos Espiritu Santo. Kapag yung tatlong ating Diyos ay sinamba mo at nagkaroon ka ng matatag na pananalig sa kanila, ay tsak na tsak, bibigyan ka ng gantimpala ng ating Diyos Amang buhay na nasa langit, ng pinaka katasaasan natin Diyos Amang buhay na nasa langit, lalong-lalo na ibinigay niya na ang kapangyarihan kaya sa ating Diyos Anak na si Jesus Christ dito sa lupa at sa langit at sa impyerno. Lagi lang po tayo manalig, manampalataya sa nag-iisang anak na ating Diyos Ama na si Jesus Christ. Siya ang magliligtas sa atin sa lahat ng mga kasalanan gawa mo dito sa mundo. So, sundin lang po natin 10 utos. Alam niyo na po yun, di ba? Yung 10 utos, yung 10 commandment, huwag na natin paulit-ulit. Lagi lang po natin tandaan. Huwag tayo sasamba sa mga santo na gawa ng kamay ng tao o larawan. Dahil nasusuklam ang Diyos Ama dyan. Matindi ang pagsiselos niya pag sumasamba ka. Manalig ka lang manampalataya. Itanim mo sa isip at sa puso mo, meron tayong mga Diyos na buhay na magliligtas sa atin at nagmamahal sa atin. Once na lumapit ka sa Kanya at nagbago ka at humiling ka sa Kanya at humingi ka sa Kanya ng tulong, ay tsak na tsak tutulungan Kanya, yayakapin Kanya, hahagkan Kanya ng buong puso at kaluluwa. Dahil ang ating Diyos Anak na si Jesus Christ, isang mahabaging Diyos Anak. Biruin nyo, sinakripisyo niya yung buhay niya para sa ating mga taong makasalanan. Kahit isang click lang sa atin, pwede na tayo matudas lahat dito sa ibabaw ng mundo. Pero hindi niyo yung ginawa. Pinili niya pa rin maging mabuti, unconditionally, maging mapagmahal na Diyos Ama, Anak sa atin. Say, ang ating Diyos Anak, si Jesus Christ, siya ang tumubos lahat ng kasalanan nating lahat. Sinilang na tayo dito makasalanan. So, wag na nating dagdagan pa yung pagiging makasalanan natin. Pagkusbahuhin natin yung ating pagkatao. Magbago po tayo, pagsisihan natin lahat ng mga kasalanan natin. Maging makadiyos po tayo. Alalahanin natin mga sakripisyo ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Lahat ng paghihirap niya. So, kailangan lang po natin gawin, magbago, magsisi, gawin mga tamang gawa, huwag na po tayong gumawa ng masama, sundin natin yung 10 commandment, iwasan na po natin ng paggawa ng masama tulad ng pagnanakaw, pagpatay, pagre-rape, pangangalunya, pagsasaksi ng mga kasinungalingan. Lahat po ng mga nakalagay po sa 10 commandments, sundin po natin yon para maiwasan natin ang paggawa ng masama at higit sa lahat, patatagin mo yung pananalig mo at mag-preach tayo ng mga mabubuting gawa na pinapayag sa atin ng Diyos Anak na si Jesus Christ, dahil siya lang po ang makakapagligtas na ating mga kasalanan dito sa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng mundo. Kaya ikaw, habang baga pa, may oras ka pa, magbago ka na po. Andiyan lang po ating Diyos Anak na buhay na si Jesus Christ na handa kang hintayin para magbago. Kaya hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.